Tahasang ibinunyag ngayon ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang ilang mambabatas na tumanggap umano ng kickback sa flood control projects, kabilang na ang dating senador. Inamin po niya Alcantara na personal siyang naghatid ng pera kay dating House Committee on Appropriations Chairman at Agco Bicol Party List Representative Zaldico sa mismong bahay nito sa tinataya pong aabot sa 1 bilyong piso. At kaugnay pa rin po sa ginagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, inamin naman ng mga tinaguriang BGC boys na substandard ang lahat ng ginawang proyekto ng DPWH tulad ng paaralan, kalsada at tulay dyan po sa lalawigan ng Bulacan. Kunin natin ang live report ni Mean Corbera. Mean, ano nag-udyok dito kay Alcantara para ibunyag itong mga pangalan ng mga mambabatas? Alex, na pag-isip-isip niya raw habang siya ay nakakulong dito sa Senate facility na makipagtulungan na sa investigasyon ng Senado. Matapos nga ang ilang beses niyang pagtanggi sa mga investigasyon, nagsalita na siya at tinukoy ang pangalan ng ilang mga mambabatas. Sabi niya lahat ng nakalatag ng pera doon sa lamesa kung saan na ipinakita sa mga pagdinig ng Senado at Kamara, lahat daw yon ay ibinigay sa mga mambabatas bilang bahagi ng kanilang komisyon sa mga flood control projects. Ako naman po nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng kong saldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Ikinanta na ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang pangalan ng 3 senador, 2 kongresista at 1 opisyal ng Commission on Audit na umunoy nakakatanggap ng kickback mula sa mga flood control projects. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng... Mangiyak-iyak pa si Alcantara sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng pangalanan sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, dating Senator Ramon Bong Revilla Jr., Congressman Zaldico, dating Congresswoman Mitch Cahayon Uy at dating COA Commissioner Mario Lepana. Ayon kay Alcantara, 10 hanggang 30% ang kanilang ibinibigay na komisyon sa mga mambabatas o proponents ng mga proyekto. 2024, na magkakalaga ng 300 para po 300 milyon na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Si dating DPWH Yusek Roberto Bernardo Anya ang nag-promote sa kanya sa DPWH sa Bulacan. Ito rin ang nagbigay sa kanya ng mga proyekto at nag-utos na magbigay umano ng porsyento. Kasama sa hiningi nito sa kanya ang porsyento para umano kay Revilla. Personal niya namang inihatid noong 2023 sa Rest House ni Villanueva sa Bukawi, Bulacan ang 150 million pesos para sa may 600 million na halaga ng mga proyekto, habang ang 25% ng komisyon umano ni Estrada idinaan din kay Bernardo. Ang halagang 150 million dila ko sa Rest House sa Barangay Igulot, Bukawi, Bulacan, na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. Pero pinakamalakian niyang komisyon ang naibigay niya kay Congressman Zaldico matapos itong magbaba sa kanya na may 426 na mga flood control projects mula 2022 hanggang 2025 na may katumbas na halaga na 35 billion pesos. Sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan. Noong 2022, ang kaniyang hinihingi na budget na sa bawat proyekto ay 20% lamang po. Subalit noong taong 2023 hanggang 2025, ito tumaas ng porsyento ng 25% po. Kinumpirma ni Alcantara na siya ang nasa larawan kung saan may nakalatag na pera sa lamesa at ang mga ito raw, komisyon ni Congressman Ko.
Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance na yon. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi ay dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po iyon, na doon ko po dadalhin. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Bukod sa 1st District ng Bulacan, sabi ni Alcantara naglagay rin ng proyekto si Congressman Ko sa 2nd District ng Bulacan, Tarlac at Pampanga. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa BICAM ni Kong Saldi. 519 million na may 20% proponent noong 2022. Ito po ay galing sa iba't ibang mga kontraktor na nakuha ng mga proyektong naipababa ni Congressman Saldi. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na nakasalansan sa isang bilyaran ay para sa proponent ng 2023 na 5.79 billion na dadalhin namin kay Kong Saldi na sa aking pagkaalala ay nagkakalaga ng 579 bilang 10% advance payment. Kinumpirma naman ni Assistant Engineer Bryce Hernandez na minsan na silang nagdala ng pera sa penthouse ni Congressman Saldi Ko sa Shangri-La sa Taguig na tinatayang nagkakahalaga ng 1 bilyong piso. Sa pagkakaalala, alam mo magkano pera yung inabot mo doon sa tao ni Kong Saldi na si Paul? Maraming maleta po ng pera yon, Your Honor. Tingin ko po, billion po yun. Bilyon? Opo. Saan nyo sinaka yung bilyon? Sa mga van po, kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van? Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo, pagkatanda mo? Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At 50 million? Opo, Your Honor. So mga 1 billion po yon, tama po ba? Opo, Your Honor. Pero hindi lang pala mga flood control ang racket ng mga miyembro ng Bulacan Group of Contractors. Sabi ni Hernandez, lahat ng ginawa nilang proyekto mula eskwelahan, tulay at kalsada, mga substandards. Meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Pati Your classroom, Honor. kasama dyan, no? Kasama po, Your Honor. So lahat yan substandard? Opo, hindi po tumatama sa plano na nakadesign talaga para dito. Lahat daw ng kanilang proyekto, kinukunan nila ng porsyento. Yes po, Your Honor. Maisama ko lang po, yung mga street lights po namin, overpriced po lahat yun. Opo, lahat po kasi lahat po ng project sa amin may proponent po, may obligasyon pong SOP. Alex, sa pagtatapos ng pagdinig, inianunsyo kanina ni Secretary Boying Remulla na inirekomenda na ang pagsasampa ng kaso laban doon sa mga binanggit na pangalan nitong si Alcantara. Kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, indirect bribery at malversation of public funds ang isinampa laban kina Senator Estrada, Senator Villanueva, kay Congressman Saldi Ko, mga taga DPWH na sina Engineer Alcantara, Bryce Hernandez at dating Yusek Roberto Bernardo at dating Congressman Mitch Kahayon Uy. Inirekomenda rin nila sa NBI sa AMLAC na ma-freeze ang lahat ng assets ng mga nabanggit ng mga opisyal. Kaninang hapon sa sesyon ngayong sa plenaryo, tumayo naman sina Senators Jingo Estrada at Joel Villanueva at pinabulaanan ang mga aligasyon laban sa kanila. Pero nagkasagutan sa sesyon sina Estrada at Senator Francis Pangilinan. Umalma kasi si Estrada sa naunang pahayag ni Pangilinan sa pagdinig na kung saan sinabi niya, Alex, na kung maari ko sanang ikomento yung Napoles cases ay nauwi doon sa halip na absuelto, kulong daw, baka kung hindi nangyari ito, mas malaking kurakot daw yung nangyari. Sabi ni Estrada, hindi man siya pinangalanan o kaya ay si dating Senator Bong Revilla, pero malinaw daw na sila yung pinatutungkulan. Payo niya sa mga kasamahan, huwag gamitin ang pagdinig para sa kanilang mga political grandstanding. Sabi ni Estrada, dumaan na siya sa mahabang proseso ng paglilitis at ang korte na ang nagpasya kung saan siya
ay pinawalang sala. Narito yung bahagi ng sagutan nila kanina sa plenary ng Senado. Humihingi tayo ng unawa kay Senator Jinggoy Estrada. Wala pong personalan yung ating earlier manifestation. Ang sabi po ni Senator Pangilinan, if I may quote, well, if I may, kumari ko siguro ikomento, siguro kung yung Napoles cases inauwi doon, halip na absuelto, kulong, baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Those were the words of Senator Kiko Pangilinan. Sino ba ang pinatatamaan niya? Sino ba ang pinatatamaan mo? Di ba? It's very obvious that I was being alluded to. Remember, Mr. Senator Pangilinan, that I was acquitted by the court. Are you questioning the decision of the court acquitting this representation? You're a lawyer. I'm not. You shouldn't be talking that way. You are undermining. Majority Leader. Yes. Oh, very Session is suspended. Alex, sinuspende ang sesyon at humingi naman ng tawad si Senator Pangilinan sa kanyang kapwa-senador. Ang susunod na pagdinig, Alex, ay itinakda na sa Huwebes ng Blue Ribbon Committee. Ayun. So, Mayan, lumamig ba yung ulo nila? May ice cream daw yatang inihanda si Majority Leader. Inalok sila ng ice cream ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri kasi mula pa umaga doon sa hearing, mainit na yung ulo ng kanyang mga kapwa-senador. Ayun, sige. Ito, Mayan, ito seryosong tanong ko sa inyo. Dahil sa naging salaysay ni former DE Alcantara, nabanggit ba niya na meron ba siyang physical evidence na para ma-pinpoint o ma-pin down itong mga mambabata sa kanyang nabanggit? Dahil parang binasa lang yata niya yung parang testimonial evidence, paano malalaman na talagang makakasuhan talaga at makukulong itong mga mambabata sa kanyang nabanggit? Alex, yan ang hihingi ng Senado sa pagdinig sa Huwebes kung saan pinayagan nga kanina si Alcantara na sumailalim din sa pagsusuri ng Department of Justice para malaman yung bigat ng kanyang mga alegasyon. Dapat daw yan ay suportahan niya ng kanyang mga ebidensya. Ayun. At matagal nang nababanggit itong si DPWH Undersecretary Robert Bernardo. Di ba matagal na itong nababanggit ni na Bryce Hernandez at ilang pang mga DPWH officials. Bakit nga ba hindi inimbitahan dyan para to corroborate dun sa mga pahayag nito ngayong mga pagbubulgar ngayon ng ilang mga DPWH officials? Imbitado na siya sa pagdinig sa Huwebes at naghain ng moson yung mga senador na siya ay maipatawag at bigyang linaw yung katotohanan hinggil dito sa mga alegasyon nitong si Alcantara dito sa pagdinig kanina ng Senado. So ibig sabihin, nasa bansa pa itong si Yusek Bernardo o baka umalis na ito ng bansa? Yan ang impormasyon, Alex, ng mga senador at ipapadadala na siya ng imbitasyon para humarap dito sa pagdinig sa Huwebes. Okay, isa pa. Kung wala namang direktang ugnayan itong si Alcantara sa ilang mga senador na kanyang binanggit, nakasisiguro ba siya na yung perang kanyang ipinapadala doon sa kanyang sa mga tauhan ng mga senador na yan, natanggap kaya yung pera? Alex, posibleng gamitin daw yan na palusot o kaya depensa, pero kung may ebidensya na magpapatunay na natanggap nitong mga sinasabing proponents yung mga umano'y komisyon mula dito sa mga flood control projects, ang sabi ni Senator Ping Lacson, may posibilidad na irekomenda rin ng Blue Ribbon Committee yung pagsasampa ng kaso laban dito sa mga pinangalanan sa pagdinig ng Senado. Yung pinangalanan, yun yung mga conduit doon sa mga senador at congressman. Tama ako, no, Mayan?
Oo, Alex, kaya lang yung mga iba sa mga pinangalanan, meron lang alias Peng, Oo. alias Paul, tsaka Mark. Yung dalawa doon sa staff nitong si Congressman Saldico. Yan daw ay aalamin ng Senado kung sino-sino ang mga yan. Pero ang sabi ni Senate President Vicente Soto, baka isa na lang o dalawa ang ipapatawag nilang pagdinig at lahat ng makakalap nilang mga ebidensya ay isusumite sa binuong Independent Commission. Okay. Siguro panghuli, totoo bang may binanggit si District Engineer Alcantara na ito palang mga pinagagagawa nila dyan sa Bulacan ay ginawa nila parang negosyo? Itong flood control, multipurpose building, mga kalsada, ay parang negosyo pala nila yan. Parang iniwan niya negosyo para doon sa kanyang mga bataan. Tama ba? Tama, Alex. Ang halaga lang daw talaga ng mga proyekto ay 50%. Sila mismo daw, ang kalakaran, Alex, para makapasok yung mga ibig sabihin, mairekomenda yung mga proyekto. Sila daw yung magre-rekomenda ng mga proyekto mula doon sa distrito at isusumiti yan sa DPWH. Ang DPWH naman ang mag-aalok sa mga senador o kaya mga mambabatas, mga kongresista. Kung may budget ay iaalok nila yung listahan ng sinasabi nila mga flood control projects. Ang katumbas na halaga daw niyan talaga, Alex, ay 50% lang. So, overpriced ng 50% para daw may makuha silang kickback. So, ibig sabihin, dahil sa ginawa nilang negosyo dyan sa Bulacan District, parang sumobra yata yung kanyang mga bataan, sina Bryce Hernandez at ilan pa na akala niya gagawa sila ng mga proyekto dyan. Pero nagulat siya sa mga ghost project, tama ba? Tama, hindi niya alam na hindi lahat ng proyekto ay ginawa, Alex. Okay. May tanong si Ali. Ali, ano tanong mo? Mayan, mahaba yung usapin kanina tungkol dito sa unprogrammed appropriations. At saka yung NEP. Yung proseso, mahaba yung naging talakayan tungkol dyan. Kung saan ikinagulat mga veteranong mambabata, sina Senator Ping, Senator Soto, kung bakit nangingialam na itong mga mambabatas sa NEP pa lamang. Kumbaga, ngayon, recently lang nangyari yan, ang dapat daw talaga ang NEP, ang National Expenditure Program, ay galing mismo sa executive branch. Kung bakit nangyari na ang mga mambabatas NEP pa lamang, may ambag na. Pakipaliwanagan nga kami doon, ano ba dapat? Ali, kasi doon sa tanong kanina ni Senator Ping Lacson, paano nga ba nagkakaroon o pumapasok yung insertion ng mga mambabatas? Ang paliwanag dyan ni District Engineer Alcantara, maglalatag ng mga proyekto, halimbawa dredging ng isang flood control projects sa Bulacan. Yan daw ay ililista. Yung kanilang listahan ay isasubmit sa pinaka-head ng DPWH o yung kay Secretary, yung listahan ni Secretary na sinubmit ng mga district engineers, yan yung isasabit naman sa DBM para paglaanan ng pondo. Yung mga proponents, halimbawa yung mga kongresista o senador ay naglaan, meron silang budget allotted para sa isang proyekto, halimbawa sa probinsya ng Bulacan, yan daw ay iaalok nung kung sino man dito sa DPWH at ipasusumite sabihin daw ng isang mamabata, submit mo sa akin yung mga listahan, siya yung mamimili kung ano yung mga proyekto na kanyang gagawin. So, doon pa lamang daw sa budget na proposal, nagkakaroon na talaga ng mga ayusan, Ali. Diyan daw nagkakaroon ng insertion at kaya mas mabilis yung proseso. Kapag naaprubahan daw yan, yung mga insertion, doon pa lang man sa Bicameral Conference Committee, magkakaroon na ng advance payment. Oo. Isa na lang yung pinapaliwanag ni Bryce Hernandez na hindi naman substandard yung mga proyekto namin. Tama yung taba ng bakal, tama yung sa semento. Ang ginagawa nila, binobloat, di ba? Sinusundan nila yung specifications ng kunwari ng Department of Health doon sa istruktura. Pero talagang binobloat nila yung halaga, no? Pero sunod pa rin yung specifications. Yun ang paliwanag niya, tama ba?
Ali, meron siyang inamin sa pagtatanong ni Senator Bam Aquino na lahat ng mga projects nila ay substandards. Kung meron man daw talagang sinunod silang mga proyekto, ito naman daw ay hiwalay. Bloated yung preso para daw yung 50% ay makukuha nila bilang komisyon. Okay. Alex? Okay, Mayan, siguro panghuli nabanggit ang pangalan ni dating Senador Bong Revilla Jr. Meron na bang pinadala na kasagutan dito or kanyang panig? Sa kanyang statement, Alex, ay pinapabulaan na niya yung mga alegasyon laban sa kanya. Wala daw siyang kinalaman dyan sa anumang ghost flood control projects sa anumang probinsya o kahit sa Bulacan. Oo, dahil hindi na siya mambabatas ngayon, ang Senate Blue Ribbon Committee ba ay iimbitan ba siya ukol dito? Wala pang pahayag dyan, Alex, ang chairman na si Senator Ping Lacson. Pero kahit kanina, si Secretary Boyeng Remulla ang sabi niya, pag-aaralan pa yung basehan ng alegasyon laban dito kay dating Senator Bong Revilla at dun sa commissioner ng COA. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Mayan Corvera. Mata natin dyan po sa Senado.